Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ulit, isang kagalakan makita ko ang karamihan. Alis napupulong na tayo sa umaga ito. At salamat din po at sa maaga ninyong pagdating ay pasimulan natin ang ating maagang paglilingkod sa ating. Samahan niyo po ako sa ilang bahagi ng ating pag-aaral at ang aking pong hinapag at hinanda ay may kinalaman sa mga gawaing makasanlibutan. Kanina po ay papunta kami dito, tinatanong ko yung pamangkin ko, bakit wala tayong dalang palaspas? Yan po ay araw daw ng pagsalubong ng mga Israel. Ito naman po ay ibang bahagi ng pag-aaral. Kung nais natin ay sa mga susunod. Nakalimutan ko po kasi yung araw ng palaspas dahil wala po sa isip at puso at sa katuruan natin ang aral ng palaspas. Kung kaya ang hinanda ko pong katuruan sa umagang ito ay yung po tinatawag na the 3 deadly sins na kung saan most people do not understand. Actually po, lahat po tayo, familiar tayo yung salitang kasalanan o yung sin. Ngunit ang hindi lang po natin nauunawaan ay kung paano ito gumagana sa ating mga buhay. Doon po sa banal na kasulatan, o misa sa mga mababasa ninyo, may sinasabi po dito na, ito daw po, ito ang kasalanan, pinagbabawal. Nababasa po yun, the 7 deadliest sins. Ano-ano po yung 7 na kasalanan na yon na tinuturo ng ilang mga kongregasyon. Ito po yung tinatawag nating lust. Yung pagnanasa sa laman natin, yung matinding pagnanasa natin sa laman na kung saan ay ito ay pinagbabawal. Pangalawa po, yung sa katuruan na 7, tinuturo dito yung pagmamataas o yung pride. Alam naman natin, lahat tayo ay may pride. Yan ang nakakalungkot. Ano ba yung pride na yon? Yung pagiging sobrang pagmamataas. Pangatlo, yung tinatawag na greed. Yung greed, yung sobrang katakawan o tinatawag na kung saan ay meron ka na, gusto mo pa ng higit. Papaliwanag po natin yaan unti-unti. Yung envy o sobrang inggit o selos na tinatawag. Pati pala po yung tinatawag na gluttony o yung sobrang katakawan sa pagkain. At yung tinatawag na wrath o yung matinding puot na mayroon tayo sa ating kapwa. At ang huli po ay yung tinatawag na sloth o sloth, tinatawag na yung sobrang katamaran. Yan po yung mga kasalanan na kung saan ay itinuturo ng ilang mga kongregasyon, ilang mga tagapagturo. Okay. Ngunit mayroon po na kung saan dito sa 7 ito ay mayroon pong 3 higit na mapanganib na kasalanan tayong mayroon sa ating mga katawan. Ito yung tinatawag na the 3 deadliest sin na kung saan ay hindi natin napapansin. Ito po ay aking paiikliin sa 3 po. Yung tinatawag na 3 lang po ang babanggitin ko na deadliest among the 7. Yung pagnanasa ng laman o lust at ang pagnanasa ng mga mata at ang huli ay ang kapalaluan ng ating mga buhay. Okay po. Malinaw po na kung saan ay sinusulat, nakasulat sa banal na kasulatan na ang sinasabi
sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, pansinin po natin, inibilang ko po yung tatlo dito sa katuruan. Dito ko po hinango yung aking pagtuturo. Okay? Ang tatlong deadliest na kasalanan ng tao ay ang pita ng laman, una. Pangalawa, ang pita ng mga mata. At ang ikatlo ay ang kapalaluan ng buhay. Ay hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan. Ito po yun ay hindi lamang mga simpleng tukso na nararanasan natin. Bagkos ito ang ugat ng maraming kasalanan na tinatamasa ng bawat isa sa atin. Alam niyo yung mga kasalanan, nagsisimula yan sa maliit. Hindi niyo napapansin. Hindi niyo alam na yung tung maliit na to ay unti-unting lumalaki. Na kapag inyong pinabayaan, nagiging isang malaking dahilan ito para sa isang mas malalim na kasalanan. Samahan niyo po ako na suliin kung gaano kapanganib at kung paano kumikilos, paano nakakaapekto sa ating mga espiritual na pamumuhay ang mga kasalanan ito at kung paano tayo makakaiwas upang tayo ay huwag mapalayo sa ating Panginoon. Alam niyo, itong mga kasalanan po na ito ay unang-una, nakita na po o ginawa na po sa panahon ng tuksuhin si Eva ni Satanas sa Garden ng Eden. At ang ikalawa rin po ay yung panahon at kung saan ay tinukso ang ating Panginoon na matatagpuan natin sa Mateo 4:8 hanggang 10. Nandun na po nung pasimula. Nung panahon na tinukso si Eva sa Eden, at nung panahon na tinukso ang ating Panginoong Jesucristo ni Satanas. Ipinakikita po ng banal na kasulatan na kung saan ay ito ay bahagi ng sistema ng ating mga buhay sa sanlibutan na ito. Ito po ay gumagana sa pamamagitan ng tatlong deadly sins na gaya ng nasabi ko sa inyo. Ano po uli yun? Uulitin ko. The three deadliest sins na kung saan ay bahagi ng sistema ng sanlibutan natin, lalo na sa panahon ito. Unang-una, ang pita ng laman o itinatawag natin makalamang pagnanasa, pleasures, or sexual desire. Alam niyo, ang mga laman natin ay naghahangad ng marami makasalanang kasiyahan. Minsan, isa sa maling lagi natin sinasabi, tao lamang po ako, mahina ang aking laman, kaya ako'y nagkakasala. Yung mga paghihimagsik ng laman, na kung saan ay sumasalungat sa kalooban ng ating Diyos. Pansinin po nyo sa Galatia 5:17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Itong panahon po na ito, kung kayo ay observant, makikita nyo lang po sa paligid, ano ang common problem? Hindi lang naman po tayo mga Pilipino ang may mga ganitong uri ng sakit. Hindi lang po tayo. All mankind. Lahat ng tao. Lahat ay lumalabag sa katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng kasalanan.